Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ang mahal ng tuition fee sa mga schools dito sa Pilipinas. We are referring this to sa mga private schools dito sa Pilipinas. Elementary, high school, college, graduate studies, masteral, doctoral. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming eskwelahan dito sa Pilipinas, no? Public and private. Pero hanggang ngayon, nakikita ko kung may pera talaga ang pamilya, pinapadala po ang kanilang mga anak sa private schools. May mga advantage din kasi kung sa private schools. Number one, kilala ang eskwelahan, and then karamihan po ng mga employer dito sa Pilipinas, hindi lahat pero majority sa aking personal opinion, tinatanggap nila palagi ang nakagraduate sa private schools, especially mga sikat na mga schools like Ateneo, LaSalle, UST, AMA, or ano pa mga school dyan. Hindi ko sinasabing na kung graduate ka ng public school, hindi ka matatanggap. Matatanggap ka rin, pero karamihan kasi na sa mga company na private, no, na ang mga kanilang mga boss dyan ay graduate na mga sikat na mga private schools like Ateneo, De La Salle at iba pa. So ano ba ang mga dahilan kung bakit sobrang mahal ang mga tuition fee sa mga paaralan sa Pilipinas? Iyon po ang ating talakayin sa video na ito. Mahal ang tuition fee sa mga paaralan sa Pilipinas dahil sa iba't ibang salik or mga rason na nakakaapekto sa operasyon, kalidad ng edukasyon at patakaran ng pribadong sektor. Unang dahilan guys, privatization ng edukasyon. Marami sa mga kilalang paaralan sa Pilipinas ay pribado. Ito na po ang mga UST, De La Salle, Ateneo, Ediran, Montessori, British Manila, mga big shot, no, na mga schools dito sa Pilipinas ay private. Bilang negosyo, kailangan kumita ang mga ito para mapanatili ang operasyon. Tama naman, hindi naman po makasurvive ang isang private school kung hindi sila na kumikita ng pera ng maayos. Hindi sila subsidized ng gobyerno gaya ng mga state university, halimbawa PUP or UP. Kaya kailangan ipasa sa estudyante ang gastos. Tama yun. Ikalawang dahilan kung bakit mahal ang tuition fees dito sa Pilipinas guys, operational costs. Mataas ang gastos sa pasahod sa guro, staff, lalo na kung mataas ang kalidad or may master's art at PhD. Maintenance ng pasilidad, classroom, aircon, laboratories, pagpipinta, mga janitor, security guard, no, maglilinis sa school. Meron pa dito technological tools, computers, learning management system like Canva, Neo LMS, no, internet infrastructure. Yun ang pinakamasakit. May school po na alam ko na ang bagal ng internet, minsan nawala pang internet more than 2 months, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsingil sa mga estudyante ng internet fee. Napakasaklap guys. Security, utilities at iba pang administrative expenses. I know some of you na mga followers natin at visitors, makarelay po kayo. Marami ding talagang loko-loko ng mga schools. Alam nyo ba, ang sira lang yun ng bakit wala silang internet, isang switch yata or router, isang router na malaki. Pero it took more than 2 months na naayos. Okay? Kawawang mga estudyante, hindi naman nakatanggap ng rebate or refund ang mga bata. Pangatlong dahilan, pagtaas ng inflation. Ang inflation guys, very common dito sa Pilipinas. Ang ating buying power ng pesos ay na sobrang baba. Kaya mahal ang mga bilihin, mga basic needs, pagkain, gasolina, no, gatas, kung ano-ano pa dyan. Kapag mataas ang presyo ng bilihin, naapektuhan din ang gastos ng paaralan, kaya napipilitang magtaas ng tuition fees taon-taon. Ako, yun po ang masakit. Ikaapat, competition at branding. Ang ibang paaralan ay naniningil ng mataas dahil sa reputasyon or prestige nila. Ito po mga Ateneo de La Salle, mahal talaga yun ever since the world began. Mga Poveda, no? So, AMA, no? Mga UST, Adamson, mga ganun talaga, no? Iba, hindi ko na ma-memorize ang pangalan, guys, sa pasensya na po. Pakilagay lang po sa comment section.
Madalas pinapantayan nila ang tuition ng ibang elite schools para maipakita na competitive sila sa kalidad. Number 5, quality assurance and accreditation. Kung may mga international accreditation o mataas ang standards, ISO certified shed centers of excellence, malaki rin ang gastos dito. Yes, pira-pira din, malaking bayad na pinapasa sa mga estudyante. Ika-6 na dahilan kung bakit mataas ang tuition fee ng mga schools dito sa Pilipinas, especially mga private, kakulangan sa gobyernong suporta. Siyempre private nga, bakit susuportahan pa ng gobyerno, sabi ng iba. Kahit na may mga scholarship at loan programs, hindi sapat ang suporta para maibsan ang tuition fee sa private schools. Ang mga state universities naman ay may limitadong slots, tama po yun, maraming hindi makapasok. Kaya napipilitan ang iba sa private schools pumasok. Kung gusto mong mag-aral sa abot kayang halaga, narito ang mga ilang option guys. Mag-aral o magpa-enroll, dapat pumasa ka sa entrance exam nila sa state universities and colleges, maraming libre or may minimal fees. Local universities at colleges gaya ng PLM, UDM, libre rin para sa tagalungsod. Or TESD, Tertiary Education Subsidy galing sa gobyerno, pwede ding i-apply. TESDA, no? Skills Education, Technical Education Skills Development Authority or TESDA. Kalimutan ko pa, pwede din kayo. Kaso lang, short courses lang sila, 1 or 2 years or ilang months lang. So, medyo mahirapan ka rin mag-apply kasi karamihan din hinahanap ng mga employer is college graduate 4-year course. So, iwan ko. Mahirap talaga, no? So yun po guys, no, sana may natutunan po kayo sa ating video bakit ang mahal ng mga tuition fees dito sa Pilipinas, especially sa mga private schools, no. Mahalaga din na alam natin ang kaya ng ating budget. Hindi naman sila na mamilit na mag-aral ka doon, no. Pero kung gusto mo talaga doon mag-aral sa mga prestiyosong colleges and universities or elite na mga schools sa mga anak nyo, elementary, high school, dapat may pera po kayo guys, no? Huwag nyo silang sisihin kasi business negosyo din yun eh. Hindi naman sila sa charitable institution na libre. Yun lang po, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all. Kita-kita po tayo sa sunod na video guys.